Hello guys, for today's video ay isi-share ko po sa inyo yung nangyari sa akin doon sa operasyon sa aking mata. Yung tinatawag nilang vitrectomy, retinal detachment, primary pars plana vitrectomy retinal detachment surgery. Ilalagay ko sa screen yung mismong findings po nila sa akin. Okay, so 2 weeks na nakakaraan, bali to be exact ay 15 days na naoperahan ako sa kaliwang mata. Okay, and doon po kasi hindi siya nakakakita, as in ano lang, tawag dito, may humaharang, wala siyang makita. Kahit iganon mo yung daliri ko dito sa tapat niya, hindi ko makita yan noon. So medyo medyo very thankful tayo kasi yung after 15 days, kasi nung una talaga, nung pagkatapos pala akong maoperahan, yung katatapos pa lang ng operasyon, as in wala akong makita. So medyo nanlumo, siyempre malulungkot ka kasi ang expectation ko kasi noon, after ng operation, at least man lang meron kang makikita na kahit na konti na pagbabago doon sa vision mo. Parang ganun ang ini-expect ko, pero hindi ganun ang nangyari. So medyo nalungkot ako na ang sabi ko sa sarili ko, parang hindi naging successful yung operation na ginawa sa mata ko. So ang ginawa ko, nagtanong-tanong ako sa doktor, nanood ako sa YouTube, okay, at sinunod ko. Siyempre susundin mo yung kung ano yung instruction, payo ng doktor na gagawin mo habang kumbaga nagpapagaling ka sa operasyon mo. Andito pala ako sa tabing dagat, kaya ayan oh. Hindi kasi ako pwedeng tumagal na nakaganyan ang tingin. Hindi pwede po yung ganun, kasi ang bilin po sa akin ng doktor, dapat nakayuko lang, nakatingin kumbaga sa lupa, sa flooring, ganun lang. Hindi ka pwedeng tumingin ng diretso. Kaya kapag gumagawa po ako ng content, akala nyo nakatingin ako doon, pero ang totoo, nakatingin ako sa baba. Kahit na ganun yung tingin ko sa mukha ko, pero yung mata ko nasa baba. So ganun po kasi yung bilin sa akin. So yun nga, tuloy ko lang, medyo nalungkot ako noon kasi wala akong makita. After ng operation, magdamag, kinabukasan pinabasa ako ng mga letra, hindi ko talaga makita, wala akong makita. So nalungkot ako. So sabi ng doktor, dahil sa natapos na yung operasyon ko, sabi ng doktor, umuwi muna kayo, and then bumalik ka after 1 week. So kumbaga follow up, check up, para tingnan nila kung may improvement sa mata ko. So bumalik ako after 1 week sa ospital, sa doktor ko, at chinek nila yung mata ko. Nung bumalik ako, mayroong konting pagbabago. May konting pagbabago. Kumbaga, mayroon siyang nakikitang liwanag. Pero hindi mo makikita yung mga bagay na gusto mo. Hindi mo madidistinggi, hindi mo may nakikita ka lang liwanag. Kung igagano mo yung kamay mo, at least gagano mo, makikita ko na may gumagalaw. Okay? So yun, nagreseta sila sa akin ng pampatak sa mata. Sinunod ko lang yun, and then ayun yung location ko. And then sabi ng doktor ulit, bumalik ka ulit after 1 week. So nangyari, kahapon nga bumalik kami sa ospital kahapon. Kasi 2 weeks
Every Friday kasi ako nagpapa-follow up check up. And then kahapon, medyo nag-improve na naman kasi dati wala akong nababasa kahit na lapitan ko yung mga pinababasa nilang letrang ganyan. Hindi ko siya nababasa. Pero kahapon, medyo naaaninag ko na yung mga letra. At kapag nilapitan ko, yung pinakamalaki na letra sa taas, nababasa ko na. Ibig sabihin, may improvement siya. So, mali pala yung akala ko na hindi successful yung operasyon. Mali yung akala ko noon na. Kasi nanghina talaga ako, nanlumo ako eh. Kasi after operation, talagang wala akong makikita. So, nalungkot ako. Yung pala guys, pagka pala na-operahan ka ng ganitong kaso sa mata, ay it takes time talaga. So, ginawa ko, pinanood ko, pinag-aralan ko sa YouTube. Nag-search ako kung hanggang kailan talaga yung recovery nito. Medyo talagang magtitiyaga ka na nakayukong ganyan. Pag natutulog nga po ako, nakadapa ako. Titiyagain mo talaga. And ang sabi doon sa pinanood ko, at least 8 weeks. Pero sabi ng doktor ko, 1 month. Pero doon sa mga pinapanood ko doon, pero tiniyak ko kahapon, ang sabi niya ng doktor, talagang ganun daw. Talagang maabot mga ganun pa. Higit pa sa 8 weeks. Kung talagang gusto mong magkaroon ng magandang resulta. So, sabi ng doktor nga, titiyagain mo talaga na nakaganong ka, susundin mo yung mga payo ng doktor, wag kang mawawala ng pag-asa. Pero kasi pagka inoperahan ka talaga, hindi sasabihin sa'yo na 100% o kaya 50% o kaya hindi sila magbibigay ng assurance after operation na makakakita ka. Okay? So sa mga gusto magpa-opera, sa mga may mga kasong katulad ko na retinal detachment po kasi ito eh. Napunit yung retina ko, tapos yung inoperahan po, bago nila operahan, meron pa pong konting cataract. So ang ginawa po nila, tinanggal nila yung cataract, tsaka nila inoperahan yung aking retina na na-detach. Vitrectomy. Ano ba tawag doon? So yun na yun. So ano po ang layunin namin, bakit namin ginawa itong video ito? Para po doon sa mga nagbabalak magpa-opera, yung iba po kasi natatakot po sila, okay? Natatakot sila na ang iniisip nila yung siguro yung siyempre mata. Baka ang iniisip masakit o kaya baka hindi nila kayanin yung pressure, yung ganito po. Mas nakakatakot po. Ito po, payo ko po sa inyo ha. Sa mga may mga ganitong kaso sa mata, ang payo ko po sa inyo, mas nakakatakot po kung matutuluyan po kayong mabulag o hindi kayo makakakita na. Kasi ang kalaban mo po sa mata, ito, experience ko po ito ha. Noong una po kasi na nagpa-check up po kami sa mata, sabi na ng doktor, ooperahan na po ako. Kasi talagang hindi na po kakayanin. Kailangan operasyon na. So ang ginawa ko, nagpatumpik-tumpik pa ako. Hindi po ako nag-decide kagad na maoperahan sa mata. Kaya pinatagal ko pa ng ilang buwan, okay? Yun ang malaking pagkakamali ko kasi pinatagal ko pa ng ilang buwan bago ako nag-decide na magpa-opera na. Alam nyo, nung bumalik ako at nakapag-decide na ako magpa-opera, lalong lumala po yung mata ko. So ano po ibig sabihin nun? Pagka may mga ganito po kayong kaso sa mata at sinabihan kayo ng doktor na kailangan na po kayong operahan, i-grab nyo na po yung opportunity na yun kasi oras ang kalaban mo sa mata, okay? Time ang kalaban mo sa mata. Habang tumatagal po kasi yan at hindi po naagapan, hindi po nabigyan ng solusyon para malunasan yung pagkabulag mo o pagkasira ng vision mo, pagkawala ng paningin mo,
habang tumatagal po yan, lalo pong lumalala. Kaya ang maipapayo po namin sa mga tao, sa mga kababayan po natin, na mayroon pong ganitong kaso sa mata, lalo na retinal detachment, maselan po kasi yan. Cataract, retinal detachment. Pag sinabihan po kayong magpa-opera, samantalahin nyo na po yun. At huwag kayong matatakot kasi bago naman po kayo operahan, nilalagyan po nila yan ng anesthesia. Huwag kayong maniniwala dun sa sinasabi nila na masakit. Siyempre, mararamdaman mo, meron talagang kasi gising ka eh. Gising ka na ooperahan nila, hindi ka nila patutulugin. Maliban lang doon sa iba na klase ng operasyon. Pero nung ako po ay inoperahan, gising na gising po ako. So yun po, pag sinabihan kayo na operahan na kayo, i-take nyo na po yung opportunity na yon at magpa-schedule po kayo kaagad. Kasi time talaga, oras ang kalaban mo sa mata. Sabi ko nga, doon sa mga kaibigan ko, kahit sa pamilya ko po, di bali nang maputulang ka ng daliri kahit 3 pa, 1, 2 o 3, huwag ka lang mawalan ng paningin o huwag ka lang mabulag kasi ang pinakamahalagang bahagi po ng tao, mata. Pag ang mata mo ang may nagkaroon ng diferensya, wala na. Napakalaki ang napakalaki ng magiging pinsala sa lahat ng gagawin mo sa buhay, sa lahat ng magiging trabaho mo, kaya ano man ang ginagawa mo, pag wala ka ng paningin. Okay? Yung maputulang ka ng daliri, makakagawa ka pa, makakapagtrabaho ka pa, pero pag mata ang nawala, wala na. So, yun po, huwag kayong matatakot. Doon sa may mga ganitong kaso, i-take nyo na po yung opportunity. Okay? And then, siyempre, sundin nyo po yung payo ng doktor kung ano yung sinasabi nila. Halimbawa, ako, nakayuko lang na ganyan, pag natulog, kailangan nakadapa. Hindi dapat na nakaganon. Sundin nyo lang kung hanggang kailan nyo sasabihin ng doktor na yun. Kasi kahit na na-operahan kayo, hindi nyo naman sinunod yung payo ng doktor, wala din pong mangyayari. Kailangan religiously, susundin mo talaga. Pati yung pag eye drops na ibibigay sa inyo, kung anong oras ninyo ipapatak, dapat sinusunod nyo yun kung ano po yung sinasabi ng doktor. So yun po yung maisishare ko po sa inyo. Sana po itong video ito ay makatulong doon sa mga nagbabalak at may plano na magpa-opera sa mata. Maselan po kasi ang mata, kaya alagaan po natin ang ating mata, ang ating vision, kasi minsan lang po yan. Pag nawala po yan, wala nang magagawa. So yun po, at sana po makatulong po itong video na ginawa po namin para po doon sa mga may mga ganitong kaso ng katulad nung kaso namin sa mata. Yun lamang po, at magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Ayan po yung aking location para makita nyo. Nasa tabing dagat po ako. Bye bye.